everyone! Hello mga sisilab! Welcome back again to our YouTube channel and this is me, your Sisilabs Chatting. At sa video ito mga sisilab ay meron tayong gagawin. Kung may mapansin kayo sa aking buhok, ayan, tayo po ay naka-bleach. Oo. Naka-bleach po ang buhok natin. So in this video ay ituturo ko sa inyo kung paano ko mag-bleach ng aking buhok. Kung paano ko na-achieve ang ganitong kulay, kung ganitong shades ng bleach. Oo, yung level ng bleach mga sisilab. So if you're interested, just keep on watching. At bago natin umpisahan ang video ito, please don't forget to subscribe and click the notification bell in order to update if ever we have a new video. And maraming salamat sa silab. So keep on watching mga sisilab para malaman nyo or makita nyo kung paano tayo mag-bleach ng ating buhok. Alright mga sisila, bago natin umpisahan ang pag-bleach sa aking buhok, ay papakita ko muna sa inyo ang kanyang hitsura bago natin siya na i-bleach. Ayan po, ay meron na po yan siyang 3 months na kulay at ang kanyang level ng kanyang color, I think mga nasa level 6 po ang kanyang blondness, mga sisilove. So before tayo mag-start dyan, ay i-prepare na rin po natin ang ating mga gagamitin sa pag-bleach. Alright mga sisilab, so ito na po ang ating gagamitin ngayon sa ating pagbe-bleach. Para sa ating first application ng ating bleaching sa ating buhok, so nandito po ang ating gagamitin, ang bleaching powder. Ang ginamit ko po na brand is from Colisi Blue. So maglagay lang po tayo ng tamang amount para sa ating buhok dyan sa ating non-metallic bowl. And of course, ang ating oxidizing cream from Semon Professional, 9% or 30 volume lang po ang ginamit natin. Then, ang sukat po natin or ang ratio ng ating mixture ay 1:1.5 lang po mga sisilab. Ang ibig sabihin ng 1:1.5 ratio natin mga sisilab is bleaching over oxidizing cream. At i-mix po natin yan ng maigi mga sisilab, yung tipong hindi na po magbubuo-buo ang ating bleaching powder sa oxidizing cream. Then after ma-mix ang ating oxidizing cream at saka bleach mga sisilab, nag-proceed na po kami sa aming first application at hindi na po ako nag-shampoo ng aking buhok. At dahil hindi naman po ito DIY, so nagpatulong na po ako kay Kuya Mo Epong sa pag-a-apply para mas maganda po ang distribution ng ating bleaching powder or sa ating pag-bleach sa ating buhok. At kung gagawin nyo man po ito sa inyong mga sarili mga sisilab, sinasuggest ko na mas maganda na merong mag-assist sa inyo na mag-apply ng bleaching para mas even po ang pag-distribute ng bleaching sa inyong mga buhok at hindi magkaroon ng mga patches. At dahil risky po ang pag-bleach at maaaring masira ang inyong buhok, so hindi ko po sinasuggest na mag-DIY po kayo or magsarili sa pag-a-apply ng hair bleach sa inyong mga buhok mga sisilab. Or mas mainam mga sisilab na magpa-assist kayo sa marunong din po mag-apply ng hair bleach or mas mainam din po na kumonsulta kayo or bumisita kayo sa inyong pinakamalapit na mga trusted na mga salon. And by the way mga sisilab, dito po sa aming first application ng hair bleach, hindi po muna namin sinagad directly sa anit yung bleach at nag-iwan lang po kami ng 1/2 inch. At kung bakit, kagaya ng pagkukulay mga sisilab, ang hair bleach mabilis din po mag-develop dyan sa parting scalp at para maiwasan na rin po natin ang magkaroon ng scalp irritation sa tagal ng pagkababad nito.
So ayun mga sisilab, tapos na po si Kuya Mo Epong mag-apply sa akin ng first bleaching po natin. At ngayon naman po ay babalutin po ito natin ng tinatawag natin na cling wrap. Ito po yung cling wrap na hawak ko mga sisilab. Ibabalot po ito natin sa ating buhok. Or kung wala naman po kayong cling wrap, pwede po kayong gumamit ng shower cap. Ang purpose po niyan mga sisilab is para mas mabilis po ang pag-develop ng hair bleach sa buhok natin mga sisilab. Kung mapapansin nyo, ayan po ay nakabalot na po ang ating hair bleach sa cling wrap. At ibababad po natin yan ng 30 minutes at babalikan po natin siya mamaya para i-check. So yung mga silab, naka 30 minutes na akong babad dito sa ating hair. Ngayon naman ay tatanggalin na po ito nating nilagay natin na cling wrap. Then, ayan, kung mapapansin nyo ay kumulay na siya ng ating bleach. At ngayon naman ay lalagyan na natin yung pinaka-roots niya. Isasagad na natin siya sa pinaka dito sa ating roots. So, let's go. After 30 minutes sa babad mga sisilab, nire-applyan na po namin ang aking buhok at sinagad na rin po sa anit ang bleach. At ginamit pa rin po natin dito ang ating pinagmix na 9% and of course ang bleaching. Pero this time mga sisilab, ibababad lang po natin ito ng 10 to 15 minutes. Then afterwards, ay babadlawan din po natin siya ng water. Pero wag na po natin siyang shampoohin at i-conditioner dahil meron pa po tayong next or second application ng hair bleach. So ayun mga silab, tapos na po kami mag-reapply ng ating bleach at ibababad lang ulit ito natin ng 10 to 15 minutes, then afterwards ay babanlawan na rin po natin. Pero i-check nyo po kung kumulay na po ang ating roots bago natin siya banlawan. So yan mga sisilab, hindi ko na pinakita sa inyo yung pagbanlaw ko at saka pag-blow dry. Ito na naging result ng ating unang bleach. As you can see, medyo okay naman po siya, kaso nga lang mayroon pa mga tone na mga yellowish. So kailangan natin siyang medyo mawash pa ng konti itong ating mga pagka-yellow undertone. Pero kung sa inyo mga sisilab, kung okay na ang ganitong ano sa inyo, ganitong kulay or bleach, pwede naman po. Pero ako kasi meron akong nais-achieve na color, so abangan nyo po sa ating next following video. So kukulayan, i-bleach ko pa ito ng isa pang bleach, pero this time ang gagamitin ko na oxidizing 6% lamang, kasi kanina yung unang bleach na ginamit natin, yung oxidizing na ginamit natin is 9%. So this time 6% lang, pero ang pag-apply naman po natin ay hindi na natin siya isasagad sa anit. Bali, mag-iwan tayo ng siguro mga half inch. Huwag natin isagad sa anit kasi sobrang hapdi na po nung pangalawang bleach. So, ifo-focus lang po natin siya dito sa ating pinaka body part. Syempre, huwag na nang isagad sa anit yung pag-apply. So, stay tuned mga sisilove para sa ating next application ng bleaching. Alright mga sisilab, so nandito na po tayo sa ating next or second mixing ng ating hair bleach at oxidizing cream para sa ating pangalawang application ng hair bleach. And this time, sa pangalawang bleach mga sisilab ay gagamit lang po tayo ng 6% oxidizing or 20 volume. At dyan na lang din po tayo mag-mix sa pinagmixan natin kanina. At same ratio pa rin ang ating gagawin mga sisilab, 1:1.5. Then imimix po natin yan ng bonggang-bongga. At baka magtanong kayo mga silab kung bakit 6% na lang ang ating ginamit dito na oxidizing cream sa pangalawa nating hair bleach, ay para ma-lift lang ng konti ang ating tone ng ating bleach at para mawala yung pagka yellowish niya, kaya gumamit tayo ng second bleach pero 6% lang ang ginamit natin. At para maiwasan na rin ang super dryness at damage ng ating buhok mga sisilab. At siya nga po pala mga silab, gaya ng sinabi ko kanina, dito sa pangalawang application natin ng hair bleach, hindi rin na po natin isasagad sa anit dahil ramdam ko na rin sa unang bleach yung hapdi sa anit natin, at para maiwasan na rin po ang pagkaroon ng
scalp irritation at hindi po magkaroon ng damage ang scalp natin. Dahil alam naman po natin na mahapdi po talaga sa anit ang bleach. So ayun mga sisilab, tapos na kami ng second application ng aming bleaching. Ngayon naman ito ay babalutin namin ng cling wrap, kagaya nung nauna nating pag-bleach para mas mabilis yung pag-process ng ating hair bleaching. Then afterwards, after natin itong maibabad ng 20 minutes, then babanlawan na rin po natin mga sisilab at patutuyuin natin, and let's find out the final result ng second bleaching ng ating buhok. At siya nga pala mga silap, sa huling banlaw po natin, maglagay po tayo ng any cream treatment or conditioner para maiwasan po ang pagka-dry ng buhok natin. Here we go mga sisilab. So ayun, tapos na po siya na banlawan at na blow dry. So nandito na po ang final result ng ating pangalawang bleach. So as you can see, ayan, nawala na yung pagka more yellowish niya. Yung may pagka-orange niya undertone. So ayan, papunta na siyang white. Kunting-kunti na lang. So, ayun mga sisilab, sana ay nakatulong ang video na ito kung paano tayo mag-bleach ng ating buhok. At abangan nyo po sa ating next video kung ano po ang ating ikukulay dito sa ating buhok. At comment kayong mga sisilab kung ano ang nais nyo ikulay natin, or kung meron kayong may suggest na ikukulay natin sa ating buhok, comment down below. At don't forget to subscribe to our YouTube channel and click the notification bell para sa ating mga next upload video ay ma-notify kayo. And this is Shading saying have a great day always mga sisilab, and see you in our next video. Thank you for watching. Bye!